Lalo sa ngayon, no, pag-usapan ito tungkol sa impyerno, no, kung saan no, maraming mga tao na tumatahak dito kaysa mismo sa tumatahak patungo sa buhay na walang hanggan. No? So, dito sa ating mundo, no, dito sa ating mundo, kumbaga, marami sa ating mga tao no, na hindi seryoso sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. Ang Panginoong Hesukristo, especially dito sa ating sa New Testament, so maraming babala ang ating Panginoong Hesukristo. No? So ang sinasabi niya doon, ang hindi manalig sa anak, or hindi sumasampalataya sa anak, or maniwala sa anak, or manalig sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. No? So, maraming babala ang Panginoon dito sa atin patungkol sa impyerno. Kahit pa mula noon doon sa Old Testament, may babala din ang Diyos sa bawat tao o sa lahat ng tao sa pamamagitan ng kanyang mga alagad na mga propeta. Anong sabi niya? No, na life and death. No, pili ka dyan, life and death. Tapos, anong sabi ng Panginoon doon, no, patungkol sa mga apoy, no, na kahit saan silang tumingin, kadiliman ang kanilang makikita, no, at magnanangis sila. Tapos may mga uod na kakain sa kanila na hindi namamatay. No, so, ang sabi pa rin ng Panginoon doon sa Isaiah, sabi niya no, na ito ay apoy na ito ay apoy na hindi lang no magpapainit sa kanilang katawan, kundi apoy ito na lalamon at tutupok sa kanila. No? So, itong mga sinasabi ng ating Panginoon sa panahon sa Old Testament, babala na ito sa bawat tao na may impyerno. Sa panahon ni Hesukristo, ng ating Panginoong Hesukristo, no, sa panahon niya, clearly said, so klaro na niya sinasabi patungkol sa mga impyerno. No? So, kung hindi tayo manalig sa Kanya, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kung hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos, doon tayo sa kadiliman. Ang sinabi ng Panginoon, yung kadiliman na yun, yung mga apoy na susunog sa atin, at hindi tayo, kumbaga, hindi na tayo makakaalis doon. At yung apoy na yun, tutupok sa atin. At doon tayo magnanangis. At may mga uod na kakain doon sa atin na hindi namamatay. So, hahayaan ba natin na mangyari ito sa ating buhay? Sa sandaling buhay na ito? Kung saan majority ang mga tao, ang daming mga tao na tumatahak doon sa kaparusahan. Anong sabi ng ating Panginoon Kristo nung babala niya? Kung dadaan ka sa isang dumaan ka doon sa isang makipot na daan. Kasi nga, iilan lamang ang taong nakakakita or tumatahak sa makipot na daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ngunit, doon sa malapad at malawak na daan, maraming mga tao and millions of people a day na mga taong tumatahak doon sa malapad at malawak na daan patungo sa impyerno sa madaling salita. No, so paano ba tayo o paano ba natin matatahak ang makipot na daan na nagbibigay o hahantungan ng buhay na walang hanggan? So paano ba natin magagawa ito? So ayon dito sa Biblia, ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo, upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, simple lang, manalig tayo sa anak, which is Jesus Christ, the only way to the Father. Manalig tayo at sasampalataya tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, ang manalig sa anak at sumasampalataya sa anak, ang manalig ay hindi mapaparusahan, bagkos magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Kasi nga, sa huling araw, bubuhayin siyang muli ng ating Panginoong Hesukristo at matatanggap niya ang reward or gantimpala sa mga taong matuwid, ang buhay na walang hanggan doon sa kanyang kaharian. No, yun ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit, kung hindi tayo susunod sa kanyang kalooban, hindi tayo makikinig sa kanyang mga salita, hindi tayo maniniwala o sumasampalataya sa kanya, doon tayo tumatahak sa daan patungo sa impyerno. So, marami pa rin sa atin dito na mga Kristiyano, no, mostly sa mga taong tumatahak doon sa daan patungo sa impyerno ay Kristiyano. Mga taong madalas at makikita natin kasama sa simbahan. Nakikinig sa mga sermon, sa mga pangaral ng mga pastor o church leader, nag-worship, na pumupuri sa Panginoon, mostly sa kanila tumatahak doon sa impyerno. Bakit ganon ang nangyari? Kasi nga, ang bawat tao na mga ganon, ay mga taong hindi seryoso sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Mga taong hindi seryoso, kumbaga para bang side ko sa trabaho pa yan, nagiging sideline lamang nila.
Para sa kanila is basta nakakilala lang kilala lang namin ang Panginoong Jesucristo, ligtas na kami. So, gusto kong iklaro ninyo, ligtas ba talaga kung ang isang tao kilala lang nila ang ating Panginoong Jesucristo? Doon sa babala ng ating Panginoon, doon sa sulat, anong sabi niya? Not everyone who calls to me, Lord, Lord. So, not everyone who calls to me. Pag sinabing who calls to me, so yun yung mga tao nakakakilala sa Kanya. Hindi lang nakakakilala sa Kanya, kundi tumatawag pa sa Kanya. Pero ang sabi niya, not everyone. So, hindi lahat. Hindi lahat na makakapasok sa kaharian ng Diyos na tumatawag sa Kanya. So, mostly ang binabanggit dito is itong mga taong Kristiyano na madalas natin makikita sa mga simbahan. So, mga taong hindi seryoso, walang personal relationship with Christ. So, bakit natin nahahayaan na mawawasak tayo dahil lamang sa ating mga pagkakamali? Kailan tayo gigising doon kung kailan doon nilalamon na tayo ng apoy? So, mag-isip po tayo ng mabuti. Kasi baka ang ngayon or ang bukas or mamaya magiging huli na para sa atin. So, ngayon pa lamang repent. As long as binigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoong Jesucristo na magsisi, magbalik sa ating Panginoon, repent. No, so, pagsikapan natin na mamuhay tayo sa Kanyang kalooban. Kasi nga, ang sinabi ng kasulatan, be holy for I am holy. Yan ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Be holy for I am holy. Be perfect for your Father in heaven is perfect. Be perfect for I am perfect. Yan yung sabi ng ating Panginoong Jesucristo. So, aside from holiness, no one can see the Lord. No? So, hindi natin makikita ang Panginoon aside from holiness. So, paano ba tayo magiging holiness? So, paano ba tayo magiging holy? So, siyempre, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kung paano tayo mamuhay sa Kanyang kalooban, sa Kanyang salita. Kung paano natin sinusunod kung ano yung mga salita niya. Kautusan, kalooban. Kailangan sundin natin ito. Kasi aside from sa mga pagkasuwail natin, hindi tayo makakapasok. So, pagsikapan natin na makapasok tayo sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo, sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. No? So, huwag nating hayaan na mapabilang tayo doon sa mga taong tumatahak patungo sa impyerno. So, sa madaling salita, diretsuin ko na lang sa impyerno. So, pagsikapan natin, or hindi natin ito, sa totoo lang talaga, no, ang kaligtasan talaga, ay hindi talaga natin yan magagawa. Kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, kung hindi sa tulong niya. Hindi natin yan magagawa kung hindi kaloob ng Panginoon. Kung hindi tayo mananampalataya, wala tayo mararating. No, so, pagsikapan natin, no, as long as there is life. No, so, hanggang dito na lang, no, and God bless everyone.